Ang Hari at ang Batis. Nung unang panahon, namumuhay ang hari na may napakalakas na kapangyarihan at kasaganahan araw-araw. At dahil doon, naging arogante siya. At katunayan, naging napakamakapangyarihan niya na halos isipin niya na siya ang pinuno. Nang hindi lang ng palasyo, kundi ng kalikasan din. Ang lakas ng loob ng sangang ito na humarang sa daan ko. Putulin niyo ang punong ito. Kamahalan, ito po ang pinakamalaki at matandang puno sa buong palasyo. Kung ganon, dapat itong maging tanda ng pagrespeto sa akin. Putulin niyo yan. Inisip ng hardinero na makakalimutan ng hari ang tungkol sa puno, pero hindi pala. Paglipas ng ilang araw, nang napadaan muli ang hari sa hardin, sobra na naman siyang nagalit. Sinabi ko sa'yo na putulin mo na itong puno. Ang lakas ng loob mong suwayin ako. Mga gwardya, ikulong niyo siya. At putulin niyo na ang punong ito ngayon din. Hang, maganda kong puno. Pakiusap po. Ama! Pakiusap po, hayaan niyo na ang hardinero. Gagawin niya ang inuutos niyo. Huling babala ko na ito sa'yo. Kapag hindi mo pinutol ang puno, dadaling ka na sa kulungan. Hang puno ko. Paano kung... Huwag kang mag-alala. Di namin puputulin to. Ililipat lang namin to sa hardin na nasa labas ng bahay mo. Nako, maraming salamat. Gusto ng anak ng hari ang mga puno, bulaklak, ibon at mga hayop. Sobra siyang naiinis sa pag-uugali ng kanyang ama. Ako ang hari. Dapat sa akin nakatingin ang mga bulaklak na ito. Alisin niyo ang mga yan. Ilipat niyo na lang po sa likod ng bahay. Hindi po pumupunta ron si Ama. Nakakaistorbo naman ang mga ibon na to. Alisin niyo ang pugad nila. Ilagay niyo po sila sa puno sa labas ng kwarto ko. Ligtas po sila ron. Pero isang araw, may kung anong nangyari na hindi magawa ng paraan kahit ng prinsesa. Naglalakad ang hari sa hardin ng palasyo at nakakita ng maliit na batis doon. Ingat po, kamahalan. Ay, nako! Kamahalan, ayos lang po ba kayo? Ang batis na yan, gusto kong alisin niyo yan. Ngayon din. Kamahalan, alisin niyo lahat ng tubig nito. Sa harapan ko. Ngayon din. Pinatawag at inutusan ng hari ang lahat ng tagapagsilbi. Sumasalok gamit ang balde at isinasalin sa tangke. Sinusubukan nilang ubusin ng tubig, pero hindi kaya. Patuloy lang itong umaagos na kasing dami tulad nung una. Harangan niyo ng mga bato. Sinubukan nila tong harangan ng mga bato. Pero nakahanap pa rin ng daan ng tubig papunta sa pagitan ng mga bato. Patuloy pa rin ito sa pag-agos. Kaya naman, may inutos muli ang galit na hari. Tambakan niyo ng dumi at buhangin ng batis para hindi na umagos ang tubig at dapat matuyo niyo yan. Kaya naman, nang matapos ng tambakan ng sapat na mga dumi at buhangin ng batis, nagmukha na itong tuyot at halos wala ng tubig. Sobrang nasaktan ng prinsesa. Walang karapatan si Ama na gawin sa ito, mahal kong batis. Sumusobra na talaga siya ngayon. Ilabas niyo ang kabayo ko. Opo, kamahalan. Pumunta ang prinsesa sa kagubatan. Sa tahanan ng matalinong matandang babae na maraming alam na sikreto sa mundo.
Sumusobra na talaga ang kasamaan na pinapakita ng ama mo ngayon. Ano pong gagawin natin? Paano po natin ibabalik ang batis? Makikinig po kaya siya sa kahit na sino? May alam akong nilalang na maaari niyang pakinggan. Pumunta ka sa korte ng palasyo bukas at ipapadala ko ang ilan sa kaibigan ko para sa hari. Salamat po. Gaya ng pinangako ng matalinong matanda. Kinabukasan sa korte ng palasyo, may bigla na lang lumitaw na... Sa ngalan ng mga bagay na nakikita nyo sa kalangitan, magandang umaga po, kamahalan. Sa ngalan ng lahat ng mga bagay na nag-uugnay sa mundo at langit, magandang umaga po, kamahalan. Sino kayo? Ngayon lang ako nakakita ng katulad ninyo. Ako po ang sprite na nakatira sa ulap ng kalangitan. At naroon din po ako para kumain sa baghari na minamasdan nyo kahapon. Naroon ka sa baghari? At sino ka naman? Ako po ang sprite na nakatira sa bawat patak ng batis na papunta sa karagatan na gumagawa ng ulap at babalik bilang isang ulan. O sige, anong kailangan niyo sa akin? Lumilit na po ang mga ulap sa langit dahil hindi na po makapagbigay ng patak ng tubig ang batis. At wala na rin po kaming matirhan ng mga kaibigan ko dahil wala na po kaming matirhan na batis. Kailangan na po namin na may balik ang batis. Umalis na kayo. Hindi ko ibabalik ang batis na yon. Kung ganon, mabibigo ka po sa tungkulin mo sa amin. Hindi po ba? Kung iniisip nyo na kayo ang pinuno ng kalikasan, protektahan nyo rin ito. Lumayas kayo! Nalungkot ang prinsesa sa katigasan ng ulo ng ama niya at bumalik siya sa matalinong matanda. Huwag kang mag-alala, prinsesa, iha. Magpapadala ulit ako bukas ng mga nilalang para kausapin ang hari. Gaya ng pinangako, kinabukasan, dalawang mahiwagang nilalang ang nagpakita sa harapan ng hari. Teka, at sino ang mga ito? Kamahalan, nakatira po ako sa mga bato sa paligid ng batis. Sa batis? Ha! Ito na naman. Kamahalan, napapakintapat na linis po ng batis ang mga bato habang umaagos ito sa kanila. Pero mukhang marumi na po sila ngayon at hindi na po ganun kakisnap gaya ng una. Nalulungkot na po sila. At ako naman po ang nakatira sa lupa ng mga ugat ng puno sa paligid ng batis. Nagbibigay po ng sapat na supply ng tubig sa amin ng batis para mapawi ang aming uhaw. Ngayon, naging tuyot at matigas na po ang mga ugat ng puno at natatakot po ako na mawala ang mga puno sa pagkawala ng batis. Wala kayong karapatan na baguhin ang desisyon ko. Lumayas kayo! Kinausap ng prinsesa ang matalinong babae sa kakahuyan para subukan muli. At sa oras na to, pinadala niya ang pinakamagagandang nilalang. Sino na naman ito? Nakatira ako sa mga bulaklak sa paligid ng mahal mong hardin. Dahil walang tubig sa batis, nalalanta na ang mga bulaklak. At sobra na rin nagdurusa ang ibang halaman sa iyong hardin dahil sa kalupitan mo. Ang lakas ng loob mong tawagin akong malupit. Kalupitan ng pagsira sa mga inosenteng nilalang, kamahalan. Nakatira ako sa damuhan sa paligid ng batis, ang madalas mong kinatutuwaan na lakaran. At sinasabi ko sa'yo, hindi na yan magtatagal. Umalis na kayo! Layas na! Naiiyak ang prinsesa. Dahil nakikita niya na wala ng paraan para maintindihan ng ama niya ang dulot ng kalupitan niya sa hardin. Ganon din sa inang kalikasan. Sinigurado sa kanya ng matanda na susubukan niya ang huling paraan. Teka, anong nilalang ka? Mabuhay ka, kamahalan. Mabuhay ang hari. Sa wakas, eto na, may tirahan na ako. Anong ibig mong sabihin? Ako ang sprite na nakatira sa pagulo at pagwasak ng lahat ng magagandang bagay.
Walang sino man ang gumusto sa akin at wala rin akong tahanan. Pero ngayong inalis mo na, Batis, nalalanta na ang mga puno at mga bulaklak at mga damo. Makakagawa na ako ng tirahan sa hardin mo. Mawawala na ang ganda ng kaharian mo. Sa wakas, maraming salamat, kamahalan. Nako, hindi ka maaaring manatili dito. Pero kamahalan, alin lang sa dalawang yun ang Batis o ako? At dahil hindi mo na ibabalik ang Batis, dito na po ko titira. Ibabalik ko na ang batis. Anak, tanungin mo ang matandang babae sa kakahuyan kung paano ko maibabalik ang batis. Sobrang natuwa ang prinsesa. Nagmamadali niyang pinuntahan sa may kakahuyan ng gubat ang matandang babae. At tinanong niya ito. Sabihin mo sa ama mo na maglakad lang siya papunta sa pader ng hardin at malalaman niya. Kaya sinamahan niyang maglakad ang ama niya papunta sa pader ng hardin. At Mga parparo, akala ko ba wala na sila kasama ng batis? Ang bangka ko! Lumalayag na! Ang galing! nakita ng hari ng harangan niya ang batis. Nakahanap ang tubig ng bagong daan at gumawa ng panibagong daluyan nito na malapit lang rin sa palasyo. Laging nakakahanap ng paraan ng inang kalikasan. Kung hindi man sa hardin mo, maaaring sa ibang lugar. Kamahalan, hindi mo makokontrol ang kalikasan kahit gaano ka pa makapangyarihan. Nakita rin sa wakas ng hari na nakakasira sa hardin niya ang pagharang sa batis. Mas lalong gumanda at lumawak ang batis. Nagdadala ito ng saya at kagalakan sa lungsod. Alisin niyo na ang harang ng batis na ito. Ama! Salamat po! Alam ko na sa wakas ang kahulugan ng kapangyarihan. Tulad ng inang kalikasan, tulad ng batis na nagdadala ng kasiyahan at galak sa lahat. Hindi na ako magiging arogante at walang isip gaya ng dati. Pangako ko yan. At ganun na nga. Inalis na ng hari ang pagiging arogante niya. At kinilala na makasaysayang pinuno na dapat niyang ginampanan.